Morning guys, pick up tayo ng bagong speaker na pinadala sa atin ni Joson para matest sa live event ngayong araw. Ang laki niya, tignan nyo hanggang siko ni Michael. Isang dipa yung lapad. Column ang laman niyan, dalawang sub, dalawang column. Tignan natin kung mapagkakasya dito. Kaya kaninang umaga pinag-isipan ko mabuti kung ano yung mga dadalin. Try nyo nga, kaya ng dalawang tao. Angat nyo lang, magkabila kayo. Wala sa ilalim. Meron? Magkabila kayo, try nyo muna kung kaya. Tignan lang natin yung bigat niya. Angat nyo lang muna. Mabigat yung AD o yan? Ha? Halos parehas. So, kaya ng dalawang tao, mahirap lang ikarga dahil nga medyo malaki siya. Sige, try ikarga. Sa ilalim ang buhat. Sana magkasya. Sana magkasya. Sobrang laki. I guess magkakasya ito. I hope so. Sobrang laki. Yan. Baba muna para makapwesto na maayos. Sobrang laki niya. Hindi kasi sukat ang column nito doon sa height ng pag ganyan, dalawa magkatabi. May space sa loob ito na hindi match sa kahon niya. Kung i-deliver mo pala yun, kasya dito, sakto, no? Parang sukat dito sa kolong-kolong nila. Haba. Kung kinuha ko pala sa pickup ito kaninang umaga, isa lang kasya dalawa. Nakabukas yung pinto sa likod. Teka, tulong muna ako. Muntik nang di nagkasya ka. Tignan nyo, buti nakasingit pa si Alvin doon sa taas. Sobrang laki niya. Parang mahirap siya pang araw-araw na event kasi ang laki. Sobrang laki ng kahon. Tingin ko kailangan i-revise ito kung paano. Mas maganda siguro nakabukod yung column niya tsaka yung sub, no? So tignan natin mamaya pagdating sa venue, kakalasin natin. So at wala lang ako, sobrang laki niya. Ano kaya to? May partition siguro sa loob yan. Hindi natin alam kung paano kasi wala pang na-post si Sir Francis na video niyan kasi na unboxing na video niya nang nakasalang na kagad. So problema ito wala nang pwesto. Kakandungin na lang nila sa loob ito. Okay? Naibaba na namin, nasa venue na kami. Napakainit. Wag sanang umulan mamaya. Dito kami pupwesto, may dala akong tent 2x2, dito ang reception, magkatabi lang ang ceremony. Ang daming string lights na nakalagay. Buti na lang. So ayan yung isa, ito pa yung isa, kaya sabi ko sa inyo kanina, dalawa yun, laki. Medyo hindi siya ideal sa rental, ang ganito kalaki. Yung bigat, okay pa. Pero yung laki niya, medyo mahirap. Mukhang may partition siya dito kasi merong mga rivet, ayan dito nakatayo yung column niya. Alam ko maraming natirang space sa loob nito. Ayan na, nakita ko na yung column. Sabay kayo sumama yung sub. Dapat sabay kayo angat. Sige, dahan-dahanin nyo muna. Sabay kayo, dahan-dahan. Ben, nakahang yung sub. Baka bumagsak. Mabigat. Pag mabigat, ibig sabihin, sumama yung sub. I-ayos mo muna kayo yung kantuan. Dapat nito, hindi na lang pinagsama yung column at saka yung sub para hindi siya masyadong malaki. Unlike kasi yung kung nakikita nyo yung kay Sandy Audio na magkasama yung dalawang line array at saka yung sub, yun kasi kasya yung line array dun sa exhaust nung sub.
Ito since column, pag sinabing column kasi mahaba. Actually, yan na yung height mismo ng column. Yung sub alam ko hanggang dito lang. Kaya dapat i-revise yung kahon nito. Oh, ito. Eh, sinasabi ko na ang daming sobrang space dahil dito. Magaan lang, 'di ba? Magaan lang sa dandanin niyo kakalang dun sa groove nung case. Oh. Ito yung sobra sa ibabaw. Ilagay mo nga yung kamay mo dito, Bin, idangkal mo. Oh. Yan yung sobra sa ibabaw ng case. Tapos dito, Sa dangkal din. ayun oh. Diba? Pero kung ginawan dalawa to, iniksian ng konti, dinalawa dito, parang 2 per side, mas mainam sana. Okay? Mataba yung dulo niyan, Michael. Ito, sir. O paano yung ilalim? Testing mo yung kilo. Di, kabila. Sigurado kasyan, pero yung kabila hindi kasya. Ito kasing mga tripod ko, mas mataba yan eh. Oh. Kaya may leeg siya. Ito yung 35, pero itong tubo niya mas makapal talaga. Oh, hindi rin ubra yan kasi ito kasama sa package to. By the way, ang set nito ay 75,000. Pag sinabing set, isang column, isang sub, 75k. Kasama tong kahon at saka yung pole. Kaya lang medyo maiksi yung pole. Mas maganda, mas mataas ng konti. Okay? Ito lang di maganda sa module niya, nakatagilid. Kasi pwede mo siyang ipa-landscape. Yun nga lang, wala namang paa dun kasi sa kabilang side. Yan, tama yan, Bin. Hindi, nasa right. So, ang tunog niya, yung mid-high nasa left, yung low nasa right. Kaya ang ginawa namin para may independent, kasi sanay tayo sa hiwalay na ang sub ay nakahiwalay sa auxiliary. So, ginawa namin yung channel 1, kasi dalawang input niya, 1 and 2 stereo kanya. Itong tag-isang channel nila nasa left channel ng mixer. So yung isang unit, yung channel 1 niya nasa right, galing naman sa mixer. Tapos yung right channel niya galing sa auxiliary. Tapos dito sa link out, yung papunta dun sa channel 2 channel right nung kabila. Nagets niyo ba? Ulitin ko. Dalawa input ha. Ito galing sa left ng mixer, ito galing sa auxiliary. So yung kabilang unit, same lang naman. Imagine nyo, nandun na tayo sa kabila. Ito galing sa right channel ng mixer, tapos ito nung kabila galing dito sa link out. Ang setting ng volume mo doon, sagad mo na. Tapos ito hindi ko pa makapa kung paano eh. Basta naka-default lang sa ayan, A18P, which is yung sub, tapos 406. Apat na size 6 kasi ang laman nito plus yung high. So i-leave muna namin ng default. Ito yung distro natin, 234 volts. Maganda yung supply ngayon. Sige, sound check tayo. So dito yung right channel niya, which is yung sub. Oh, mas okay siya ngayon. Dalawa yan, may isa pa dito. Wala pa rin. Impressive ba? Na-impress kami sa tunog niya, sa laki nung venue. Beach wedding kami. Actually 200 capacity itong area na to eh. Nakatalikod siya sa beach. Ito yung building sa harap. So,
200 seating capacity ito. Doon sa configuration na ginawa namin, okay siya. Pero doon sa unang ginawa namin na plug and play lang, tusukan mo lang na isang linya, kunin mo yung out sa mixer, medyo mahina siya. So ang ginawa namin, since dalawang input channel nga yung unit na yan, yung input 1 nito galing sa left ng mixer, yung input 1 nung kabila doon galing sa right ng mixer. Tapos yung input 2 nila nakalink galing sa auxiliary. Kaya the best talaga na kinukuha mo sa auxiliary yung sub talaga, may full control ka sa sub mo. Mas mako-control mo kung kailangan mong dagdagan yung low ng tunog mo. Okay? So ito lang ang setting namin ngayon sa booth. Napakasimple pag digital mixer ang gamit mo talaga. Aminin ko na yan. Bakit may fan kami dyan? Kasi nga malakas uminit ang Mackie DL, lalo na outdoor, summer ngayon, tirik ang araw. May tent kami pero yung maawa ka kasi sa init, kaya nilabas ko to kahit na sobrang dumi na. Since maliit kasi, pwede ko siyang ipatong dito. Malakas kasi tong fan na to, high velocity siya. So invest kayo ng ganyan sa mga maganda siya pang labasan, lalo na yung kulay black. Pang bahay namin to dati, kaya tignan nyo naman ang dungis. So, pero ang laking tulong niya, sakto dito. Tapos yung kahon ng dalawang Johnson na gamit natin, saktong-sakto sa booth, ang ganda ng sukat. Kaya yun. So first impression namin, sa lakas, malakas siya. Siguro sa mga talagang masisela ng tenga, nadadaan sa tamang tuning yan sa pagkaka-EQ naman. So ang price nito is 75,000 isang set. So dalawa yan, 150k kung mag-invest kayo. Maganda siyang napapangiti ako. Maganda ang tunog niya. Basta maganda yung pagkakatono nyo, maganda yung mixer nyo, maganda ang tunog niya, malakas ang tunog niya. Salamat naman at napadala sa atin ito para matesting natin, dahil bagong product ito at hindi naman lahat kasi sanay sa ganyang column. So yung high mid niya, ang linaw, ang ganda, ang lakas, ang lutong, kasi nga mentras maliliit, basta mas marami, maganda ang tunog pagka maliliit ang speaker sa mid-high. So 4 na pirasong tag 6 inches yan, tsaka isang high compression driver sa taas. Hindi ko pa kabisado, baka may magtanong ilan ang dB rating niya, ilan ang wattage rating niya. So hindi ko pa masasagot yun kasi nga first time pa lang namin ito ngayong buksan at patunugin, no? Hindi ako nagre-rely sa mga ganong technical details sa spec sheet, pero sa on the spot actual live event tayo nagre-rely lagi dyan. So meron kaming naka side hindi naman side fill kasi nasa harapan pareho, dahil malawak nga itong area. May tag isang audio center, 312 pa kami sa magkabila, na naka-separate na naka-separate line kung kinuha, kung makikita nyo. So dito yung dalawang audio center, tapos dito yung sub. So yan ang kagandahan pag marami kang auxiliary out, kumbaga marami kang flexible ang trabaho pagka ganyan. Ngayon naman subukan natin ng 2 column sa isang sub, kasi dalawa yung output niya. Yan. So nakalagay dito 2 channel output. Pero meron din naman dito. Pero mas gusto kong dito kunin kasi mukhang design siya sa dalawa. So kung magkaganon, maglagay ka ng T-bar dito, tapos itusok mo yung dalawa, ay napakalakas niya sigurado. Okay? So, sige Michael. Napakalakas niya, binigla ni Michael kanina. Malakas ang ang power niya. Sinubukan namin ng ganyan, tag-isa. Para kung halimbawa sa isang maliit na venue, pwede nating i-tripod na lang yung dalawa, tapos nasa gitna or side ng stage itong sub. Pwede siya sa ganong configuration. Okay, i-testing ulit natin sa may kanta naman. So I'll go
But I know I think of you every step of the way. Parang ano lang, Music Travel Lab. Malapit na mag-start. Buti na lang medyo lumilim. May konting ulap. So may acoustic tayo. Yan si Jason, yung minsan kasama natin sa setup yan. Tapos may dalawang babae vocal. So tatlo silang kakanta, isang gitara. Apat ang beam namin dyan. Tapos 8 R&B na parlet yung nasa stage. Pa-start na rin to. This opportunity that we can conduct this ceremony. We thank you, God, because Andrew and Ayet love each other. They have spent a lot of time, so God, being together, sharing together, laughing together, planning together, and most especially, Lord God, they have came, oh God, into this decision that they have to be together. We're asking, Lord, that you will be the one to take charge of these proceedings. And we ask that your Holy Spirit will envelop us this afternoon. May your anointing flow. Upang tanging sa kanya ka lamang pipisan habang kayong dalawa ay nabubuhay. Yes po. Ayan. Palakpakan po natin. Tapos na yung kasalan. Thank you, Iha. At you may be seated. Napakalaga ko ng ganitong estado sapagkat ipinapakilala natin at atin pong ipinapahayag ang damdamin. Natakpan yung isang moving head namin. Nilipat doon yung arko galing ceremony. Introduce myself before we start with our program. I'm El Oranza and I will be your host, your MC for this evening. We will have nothing but pure fun. Of course, I see a lot of familiar faces. Hello po, good evening po sa inyong lahat. At ine-expect ko po, I'm expecting you all to cooperate and participate. Sila na date? Jollibee. Jollibee is wrong. Yes. Macdo? Macdo, spell. MCDO. M-A. Bago na. McDonald's is actually correct. Congratulations! Sayaw naman dyan, oh. Celebration started. First, we will be acknowledging our parents and principal sponsors. So first, let's acknowledge, of course, our officiating minister, Reverend Benedicto Villasban. Isang libong duda, silong saya, pagbubuksan, kung puso ko ay imamapa, ikaw ang dulo, gitna't simula, hanapin kita. Tamang-tama, nakita niyo po yung mga envelopes kanina. Pwede na mag-Japan. Is that correct? Oh, hindi daw. Ayun, yes po, where? Tuna 290 lang yan. Thailand is correct! Event done na kami, ligpitan na. So pagka-unbox namin sa kagad sa live event, usually yung mga tinetest ko na product bago isabak sa event, test muna
pwedeng sa bahay, sa studio, pero ito napasabak kagad. Malakas siya, hindi mo pagka tinaas mo talagang hindi mo matatabyan, mabibingi ka, malutong yung tunog niya. 4 na piraso na size 6 plus meron siyang high doon sa taas, tapos sa 18 yung kanyang subwoofer. Tela yung harapan, tapos may matigas na screen siya sa loob. Medyo unusual lang kasi madalas nasa loob yung parang cloth, nasa labas yung metal screen. Kaya ang ganda ng design nito sa mga indoor, magko-complement yung tela niya. Tapos yung butas niya, hindi ko pa alam kung anong type ng sub nito kasi pag pa-curve siya itong port niya, pakurba yung bend niya sa loob. Okay? Tapos hindi ko lang nagustuhan yung module niya, patagilid. Hindi mabasa kasi may ilaw, yung malakas yung backlit ng module niya. Umiinit siya pero tolerable. Inaantay ko mag-peak kanina nag-iilaw-ilaw lang, nagbi-blink lang ng konting-konti, dahan-dahan, sinasabayan lang niya yung bayo ng sub. Pero iniisip ko kung paano ko malalaman kung nagpi-peak na, mag-steady green ba siya or mag-iiba ba yung kulay niya. Hindi ko pa alam kasi ayokong totally isagad pero malakas na siya kanina hindi ko na maisagad, kaya lang inaantay kong mag-clip. Hindi ko pa alam kung anong klase indicator niya. Okay? So far, marirecommend ko ba siya sa mga ganitong event? Yes, tignan nyo naman, napakalaki nung venue namin. What more pa kung indoor or semi-indoor? Malakas siya. 2 pares nito. So ang SRP niya is 75k isang set. Sinubukan namin na 2 column sa isang sub. Pag maliit ang venue, kaya iwan nyo na yung isang sub. Kung halimbawa bumili kayo 2 set, maliit na venue ang event nyo ngayon, isang saban dalhin nyo, tapos dyan nyo kunin yung 2. So tatanong ko pa kung halimbawa tulad niya na since may headroom pa yung amp niya, gusto kong gawing 2 per side to, tatanungin natin kay Sir Francis kung pwedeng bumili pa ng another passive na column tapos i-link natin dyan. So naka 2 per side ka, ang lakas niya, panigurado. So medyo maingay sa kabilang actually magkabila, may mga banda magkabila. So baka makapiright lang itong video ko. Dito ko natapusin. Salamat sa pagsubaybay nyo sa akin. Panoorin nyo sa FB ko yung mga clips na in-upload ko na raw video recording nito mula sa cellphone ko. Hopefully maganda yung pagkaka-record ng mic sa cellphone para makita nyo yung mga, kasi hindi ko lahat may upload sa YouTube, sayang lang yung monetization, makaka-copyright lang yung mga video na na-i-record ko sa kanya. Kaya silipin nyo na lang sa FB ko yung mga short clip na na-i-record ko sa kanya. Okay? Maraming salamat. Abangan nyo ulit ito sa mga susunod na event natin. For sure, mas marami pa kaming event na pagsasamahan nito dahil nagustuhan ko siya.